Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Welcome po muli sa Nilay Langin. Ngayon pong araw ang ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. And atin din pong ipinagdiriwang ang araw na ito para sa ating mga minamahal na ina. Kaya po binabati ko po lahat ng mga ina, saan man kayo naroroon ngayon. Kung napapanood nyo to, napapakinggan, Happy Mother's Day po sa inyo. Ganon din, nais kong batiin ang aking minamahal na ina at ganon din ang aking mahal na asawa, si Dian Joan Baldonado, na nung May 3 ay nagdiwang din po kami ng aming anibersaryo ng pag-iisang puso. Napakarami po talagang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Tuwing tayo ay gumigising sa umaga, napakarami po na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, katulad po ng buhay. Kaya po, manalangin tayo, mga kapatid. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, O Diyos. Salamat po sa buhay, sa kalakasan. Salamat po sa aming mga minamahal na ina na patuloy na kumakalinga at umaaruga sa bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin ang araw na ito maging espesyal para sa kanila. Ganon din po, Panginoon, lalo mo silang pagpapalain, iingatan. At ganoon din po, Panginoon, maraming salamat sa teknolohiya, salamat po sa social media na kami po ay nilalapit mo sa isa't isa at nakakapakinig po kami ng iyong mensahe. Kahit po sa gitna ng pandemya, nagkakaroon kami ng lakas, ng katatagan, ng pag-asa, ng inspirasyon na magpatuloy po sa aming buhay, sa aming paglilingkod at pagsunod sa Panginoon Hesukristo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbasa sa umagang ito, mga kapatid, ay mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 14. John chapter 14, verses 1 to 14. At ito po ang ating masusumpungan, mga kapatid. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama? At ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko na sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Idagdag niya nawa sa atin ang karunungan at kaunawaan. Ang pagbasa po sa umagang ito mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan ay tungkol po, mga kapatid, sa pagpapahayag ni Jesus kung sino siya. Siya po at ang Ama, ang Diyos Ama ay iisa. Si Jesus ang nabuhay na Kristo ang daan
Ito po ay isa sa mga paborito nating talata. Yung pong binabanggit sa Juan, Kabanata 14, talata 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus, ang daan patungo sa katotohanan. Kung gusto natin malaman ang katotohanan, si Jesus, ang daan patungo sa buhay. At ito po yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ang kabuang ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ang kapahayagan ng nabuhay na Kristo, mga kapatid, ay tungkol po sa kanyang pagpanig sa katotohanan at buhay. Tungkol po ito sa pagtatanggol niya sa katotohanan at buhay. At tungkol po ito sa pagpapahayag niya ng katotohanan at ng buhay sa salita at sa gawa. Kaya po tayo mga kapatid na katawan ng nabuhay na Kristo ay inaasaan at hinahamon ng salita ng Diyos na ganun din po ang ating gawin. Ang daan ni Kristo ay maging daan natin. Ang mga gawi ni Kristo ay maging gawi natin. Ang pamumuhay ni Kristo ay maging pamumuhay nating lahat. Kung papaanong siya ay kumalinga, kumupkop sa mga mahihirap, sa mga aba at dukha, sa mga inaapi at pinagsasamantalahan, kung paano niya ipinangaral ang mabuting balita sa kanila, kung paano siya nagpahayag ng kalayaan sa mga bihag at inaapi, kung paano niya ipinahayag ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Ganon din po tayo kahit sa panahong ito ng pandemya. Meron pong 4 na puntos akong iiwan sa inyo kung paano po natin matatalunton ang daan, kung paano po natin patuloy na masusundan ng ating Panginoon Jesucristo. At gusto ko po na pagtuunan natin ng pansin yung pong binanggit niya na mga kataga, huwag kayong mabalisa. Marami po sa panahon natin ngayon ang nababalisa. Iba't iba po ang ating mga alalahanin, kabagabagan sa buhay. Pero sinasabi ng Panginoon, ng nabuhay na Kristo, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, mga kapatid. Panghawakan po natin ito. Ang sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang ginamit po, mga kapatid, na halimbawa ng pagkalinga at pagkupkop ng Panginoong Hesukristo na nabuhay na Kristo ay ang bahay. Ang bahay po, mga kapatid, meron pong kahulugan ito. Napakaraming kahulugan ito. Pero para po sa araw na ito, gusto ko pong magbigay ng 4 na puntos. Ang una po, ang bahay o ang tahanan, mga kapatid, ay place of relationships. Relationships. Dito po nagsisimula na matutunan natin ang kahalagahan ng relasyon. Dito po natin nadarama yung pakikipagrelasyon ng ating mga magulang, ng pagmamahal ng isang ina, yung pong pag-aaruga nila sa atin. Dito po itinuturo sa atin kung paano natin dapat pahalagahan ang relasyon, ang buhay, kaysa po sa mga material na bagay, kaysa po mga kapatid sa kayamanan, karangyaan at kapangyarihan na itinuturo ng sanlibutan. Ang mahalaga po, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos ay ang mga relasyon. Buuin natin ang ating mga relasyon sa panahong ito ng pandemya. Paunlarin natin ang ating mga relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa isa't isa. At maging daan tayo upang sa ganon mas mapatatag pa ang marami pang mga relasyon sa ating pamayanan. Mga kapatid, ang bahay ay lugar para sa mga relasyon. Pangalawa po, mga kapatid, ito po ay place of refuge. Kaya po, natutuwa akong gamitin palagi yung tahanan. Ito, yung salitang ugat po, mga kapatid, ay tahan na. Sa panahon na tayo nangangamba, sa panahon na tayo nalulungkot, sa panahon na tayo natatakot sa maraming kadahilanan, sinasabi sa atin ng ating ina
tahan na anak, tahan na sapagkat naririto ako. Huwag kang matakot. Ganon din ang nabuhay na Kristo. Pinapatahan niya tayo sa kanyang piling, sapagkat sa kanyang piling mararanasan natin ang tunay na pagkupkop at pagkalinga. Proteksyon ng isang ina, pagmamahal ng isang ina. Yan ang ibinibigay sa atin ng nabuhay na Kristo. Pangatlo po mga kapatid, ang tahanan ay place of rest. Kapahingahan. Home sweet home. There is no place like home. Tunay nga po mga kapatid na kapag alam mong kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay, kapag alam mong nandyan ang iyong ina, nandyan ang iyong ama, nandyan ang iyong mga kapatid at mahal sa buhay, nandun po yung katiwasayan ng kalooban. Nandun po yung kapanatagan at kapayapaan at madali pong magpahinga. Madali po mga kapatid mag-relax. Madali po mga kapatid na magpanibago ng lakas at sigla. Kaya po gamitin natin itong panahong ito na meron pa rin tayong ECQ, GCQ o lockdown para mag-revive tayo ng ating spirituality. Yung magkaroon tayo ng self-care, pagpapahalaga sa sarili. Para pagkatapos po nito, meron tayong panibagong lakas at sigla. Mga kapatid, gawin na naman ang misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon Jesucristo para itindig ang katotohanan, para patuloy natin, mga kapatid, ipagtanggol ang buhay. At ang panghuli at pangwakas, mga kapatid, ang tahanan is a place of receiving. Ito po, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, mga kapatid, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Tapos po doon sa dakong huli, ang sabi niya, anumang hilingin ninyo sa ama, sa aking pangalan ay gagawin ko. Upang maparangalan ng ama sa pamamagitan ng anak, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Doon po sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa tahanan kasama ang ating mga magulang, lagi pong merong mga biyaya at pagpapala. Biyaya ng pag-ibig. Biyaya ng pagkakasundo. Biyaya ng pagkakaisa. Kaya po mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos ang nabuhay na Kristo sapagkat siya ang ating dakilang tahanan. Nais ng Panginoon na maging tagapagtayo rin tayo ng maraming tahanan. Maging tahanan din po tayo, bukas para sa mga nangangailangan. Bukas sa mga taong estranghero para sa atin. Bukas, mga kapatid, sa mga taong nangangailangan ng katwiran, ng hustisya, at ng kapayapaan. Mga kapatid, mga magulang, maging tagapagtayo tayo ng marami pang tahanan. Kung saan maraming tao ang mabubuo ang kanilang mga relasyon, kung saan maraming tao ang mararamdaman nila sila ay protektado, sila ay ligtas, kung saan na maraming tao ay merong katiwasayan ng kalooban, kung saan maraming tao ay makakatanggap ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Muli po, Happy Mother's Day sa inyo, sa lahat po ng mga minamahal naming ina. Tunay kayong huwaran. Tunay na dapat kayong tularan. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami po salamat sa iyong salita, sa iyong mensahe para sa amin sa araw na ito. Tunay Panginoon na ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming tahanan, ikaw ang aming kapahingahan, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat sa mga biyaya at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon Diyos, ingatan at pagkalooban ang lahat ng aming pangangailangan. At maging daluyan kami, O Diyos, ng pangangailangan, ng pagtugon sa pangangailangan sa aming mga kapwa. Biyaya at pagpapala po, upang sa ganon maibahagi namin ito sa iba. Maging tagapagtayo rin kami ng mga tahanan, ng mga pamayanan, kung saan pinagtitibay ang mga relasyon, kung saan inaaruga, kinukupkop ang mga mahihina, ang mga walang lakas, ang mga walang boses, kung saan
merong kapahingahan sapagkat meron pong kapayapaan na nakabatay sa katarungan kung saan amin pong tinatanggap at pinagbabahabahaginan ang biyaya ng buhay. Igawad mo po sa amin ngayon ang iyong mahalagang bendisyon. Pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen.